Magandang araw sa inyong lahat. Isang mabilisang promotion lang po. Inimbitahan ko po kayo mag-subscribe sa isa ko pang YouTube channel na pinamagatang Karimlan Urban Legend. May bago akong upload na animation doon. Kung sakaling na-miss yung episode na ginawa ko, click all notification bell, subscribe at like na rin. Magandang araw po Mr. M ng Karimlan Horror Stories at sa mga taga-subaybay ng channel na ito. Ako po si Teacher Rain. Muli ay nagpadala po ako ng aking karanasan sa iyong channel dahil kayo po para sa akin ang isa sa pinakamahusay na channel ng animated horror stories. Dagdag pa ang unique style ng animation at narration. Nangyari itong karanasan kong ito noong ako ay nagsimulang maglingkod bilang isang guro sa DepEd. Taga-Kabuyaw po ako pero nasain ako sa Binyan City, Laguna dahil walang item sa lugar namin. Umaabot ng 2 oras ang biyahe ko papunta pa lang dahil sa sobrang traffic. Dahil dito, napilitan akong maghanap ng boarding house sa Binyan para menos sa pagod at pamasahe. Gaya ng nauna kong ibinahagi sa inyo, ako ay mapag-isa, introvert. Kaya ko naman makipaghalubilo sa mga tao. Pero mabilis akong ma-drain. Kaya kahit iniimbitahan ako ng mga co-teachers ko na sa apartment nila ako manirahan para sama-sama kami. At lilit daw ang upa kasi hati-hati kami. Tinanggihan ko. Una, bago pa lang ako. Di ko pa sila gaano kilala. Saka mas gusto kong may sense of privacy after work. Nakahanap ako ng isang boarding house. Exclusively for ladies only. 10 minutes away sa school na pinagtuturuan ko. Nasa 3 palapag ito. Yung unang 2 palapag ay tahian. Ito yung negosyo ng may-ari. Yung hagdan patungo sa 3 palapag ay nasa labas ng tahian para di nadadaan pa yung borders dito. Hagdan ba ka lang akitin papuntang 3 palapag? Walang habong ito. Kaya kailangan pang magpayong, umulan man o umaraw. May 6 na kwarto ito. Yung 2 room sa bukana ng entrada ay ang pinakamalaki. Tapos yung 4 na kwarto ay higaan lang ang kasya at kaunting espasyo para sa mga gamit. Maliwalas kapag nasa taas ka na kasi walang kabahayan dito. Malawak ang lupain nila. Ang napili kong tirahan ay yung sa bungad dahil nga malawak ito. Yung pinto ng aking kwarto at yung pinto papasok sa mismong boarding house ay tapatan. Kaya palagi nakasara rin ang pinto ko. Common use ang kusina, CR, shower room. Kaya kailangan pang maghintay kapag may gumagamit. Masaya ako kasi unang pagkakataon na manirahan akong mag-isa, malayo sa pamilya ko, at ramdam ko ang pagiging independent, kumbaga. Noong unang 6 na buwan ko ay ayos naman, walang problema. Wala rin kasing pakialamanan yung mga nakatira doon at yun ang gusto ko talaga. Isang beses noong recess ng mga bata sa school, nakatitig yung isa kong co-teachers. Mukha siyang concerned. Nginitian ko lang siya. Tapos nung uwian, di na siya nakatiis. Pinapunta niya ako sa room niya at nagtanong, "Ma'am, okay ka lang po ba? Kung may problema ka, sabihan mo ako." Po? Wala po ma'am. Okay lang po ako. Salamat po ma'am sa concern pero okay po talaga ako. Sigurado ka, ma'am? Di ko na matiis. Nakita kasi kita kanina sa may pathway ng school. Nakaupo ka sa may motor at nakatingin sa side mirror. Umiiyak ka. Sobrang pula ng mata mo at paulit-ulit mong pinapahid luha mo sa mata mo. Parang nanggigil ka nga kasi paulit-ulit mo talaga pinupunas mata mo to the point na nag-worry ako kasi walang tigil ka at madiin yung pagpunas mo. Napagalitan ka ba ng principal? Napakunot na ako. Wala akong alam sa sinasabi niya.
Ma'am, sorry pero di po ako nagstay doon. Nasa room lang po ako at bumaba lang kaninang recess pero di po ako umuupo sa motor at lalo di po ako umiyak kanina ma'am. Baka di po ako yon. Hindi ma'am, ikaw yun mismo, ikaw na ikaw po. Kaya nga gusto na kitang lapitan kanina pero nahihiya ako, baka kung ano pa isipin mo. Pilit niya sa akin. Naalala ko yung doppelganger na naranasan ko noon. Nasa private school pa ako. Ito na naman, di pa rin pala yung tumitigil. Hanggang dito ba naman? Hindi ikaw yun ma'am, ibig sabihin. Opo ma'am, last year nung nasa private school po ako may nanggaya rin sa akin. Pero di ko po alam bakit hanggang dito ganun na naman po. Sagot ko sa kanya. Simula noon, nagsimula tuloy na lagi akong tinatawagan ng co-teachers ko. Baka mamaya, hindi pala ako yung nakikita nila. Ilang araw after ng incident na yun, sa di may paliwanag na dahilan, bigla ako nakaramdam ng pagkabalisa. Wala namang problema sa pamilya at trabaho, pero sobra ako na-depress at nag-attempt na kitilin ang buhay sa pamamagitan ng pagbigti. Walang nakakaalam, may pagkakataon na 3 magkakasunod na araw akong absent dahil sa depression. Di ako makaalis sa higaan. Walang ganang kumain o maligo man lang. Di ko sinasagot ang tawag ng mga katrabaho o kapamilya ko. Kaya sobra silang nag-aalala. May suicidal tendency ako noong bata pa lang ako. Kasi lagi ako nabubuli noon. Pero nawala rin habang tumatanda. Kaso biglang bumalik yung senaryo na ganoon. Pinuntahan ako ng boyfriend ko at magulang ko sa boarding house. Dahil unang pagkakataong weekend ay di ako umuwi. Pagdating nila, iyak lang ako ng iyak. Sabi ko ay di ko na kaya, ayaw ko na. Kinausap nila ako noon at kalaunan ay naging maayos ang lahat. Pinapauwi na ako nila nanay ko. Pero ako itong makulit. Sabi ko ay ayos na ako sa tulong nila at ng Diyos. Ilang linggong makalipas, isang gabi, mahimbing ang tulog ko. Naramdaman ko na yung kumot ko ay dahan-dahan nalalaglag mula sa binti ko, pababa sa pako. Nung naramdaman ko yun, napabalikwas ako. Hinanap ko yung kumot at nakita ko nasa sahig na iyon. Unang tinignan ko ay yung pinto at chain door guard nakasara. At di naman naalis yung chain sa pagkakalak. Sarado at nakalak ang bintana. Tumingin ako sa paligid at wala namang tao. Nilakasan ko ang loob ko at sinilip ang ilalim ng higaan at nakahinga ako na maluwag dahil walang taong nakapasok. Grabe yung kaba ng dibdib ko dahil nga solo lang naman ako. Lalo kong natakot noong na-realize ko kung gaano ka-imposible na dahan-dahang parang may humihilas sa kumot ko hanggang nahulog sa sahig. Di ako nakatulog noon. Nagdasal ako at di na malayang nakatulog na ako. Wala akong sinabihan na nangyari dahil ayaw kong mag-alala ang nanay at ang boyfriend ko. Sumunod na gabi, habang tulog, bigla na lang ako namulat at napatingin sa orasan, 2:49 AM. Sumunod na mga gabi, laging ganoon. Bigla na lang ako magigising, yung tipong matik na mumulat ang mga mata at mapapatingin sa orasan. Palaging 2:50 AM, 2:56 AM, basta ang oras palaging ganoon. Nagdarasal na lang ako pag nagigising ako ng ganong oras at makakatulog ulit. Hanggang itong gabi na ito, ang pinakamalala. Sinigurado kong lock ang pinto at bintana. Nagdasal ako, natulog. Sa pagkakataong yun, di na ako nagkukumot. Sa isip ko, baka mangyari na naman niyon. Sa kasarapan ng tulog ko, napadilat ang mga mata ko sa takot
Nakatagilid ang katawan ko at nakakapit ang kamay ko sa gilid ng kutsyon. Napatingin ako sa itaas ko at nakita na malaki ang layo ng buwat ko sa unan ko. Hindi yun totoo. Ano yun? Bakit? Paano? Tanong ko sa isip ko. Naramdaman ko kasing may kung anong pwersang nakapalibot sa pako at tinatak ako gaya ng nangyaring paghatak sa kumot ko noong nakaraang gabi. Tumayo ako nun at lumingalinga pero walang tao. Matapos ang pangyayaring iyon, naganap na ako ng ibang malilipatan pero nakiusap ang magulang ko na mag-stay na lang ako sa bahay namin sa Kabuyaw at titiisin na lang ang biyahe kaysa kung ano-anong nangyayari sa akin habang nag-board. Nang sumapit ang taong 2023, nakalipat na ako ng school dito sa Kabuyaw. May 2 hagdan sa magkabila ng building ng school namin. Nakita ko ng isa kong co-teachers na hawak ang laptop, chalkbox at tumbler. Napababa ako ng hagdan habang siya ay pataas sa 4th floor. Laking gulat niya raw na makita akong nagtuturo sa isang room sa 4th floor. Nakita ko siya noon habang nagtuturo ako na nakatitig sa akin habang naglalakad. Tuloy lang ako noon sa discussion. Bumalik yung co-teachers ko at in-accuse ako. Sobrang takot niya na parang maiiyak na tinanong ako. Ma'am Rain, paanong nandito ka sa 4th floor? Nakita kita sa 2nd floor, pababa na. Naku ma'am, di ako umaalis dito at nagtuturo po ako, patapos na rin time ko po. Pero sure ka ma'am, ako yun? Ma'am, na-good morning ako sa'yo pero tuloy-tuloy ka nga pagbaba sa hagdan. Di mo ako pinansin, dala mo yung laptop mo at ibang gamit. Ikaw yun Wag mo naman akong biruin ma'am, natatakot na ako sa'yo. Naku ma'am, chill ka lang po, ako to talaga. Di na ako tinantanan niyang gumagaya sa akin, sa lahat na lang ata ng school na pinagturuan ko, di pwedeng hindi ako gagayahin. Sa susunod na makasalubong mo ako ma'am, tawagin mo ako. Pag di ako lumingon sa'yo o nag-greet back, hindi ako yun. Okay, shoutout segment na naman tayo. Shoutout kay Charles Lennon T. Dingkong. Shoutout kay Gildon Donato. Pa-shoutout ako, nanonood ako sa iyo habang nagawa ng assignment. Ha, ganda talaga na animated mo. Maraming salamat, Gildon. Pa-shoutout po, nanonood ako lagi ng mga videos mo, idol. Sana mapansin. Shoutout kay Nilmar Nolora. Pa-shoutout, idol, next video. Sana ma-shoutout po. Ganda ng video nyo, idol. Sabi ni Hannah Gamak. Shoutout kay Princess Lauren. Sabi ni Totoy Batotoy, pa-shoutout naman po sa next video. Ganda po ng animation mo. Sulit. Salamat. Paano po mag-share ng kwento? Maganda po kasi kukwento ko. Dito lang po sa karimlanhorrorstories@gmail.com. Nadine Lucas. Shoutout kay Marvin Halnyola from Lodging House. Shoutout nyo naman po ako, sabi ni Elma Ansalay. Yan, shoutout sa'yo, Elma Ansalay. Yan, shoutout kay Archie. Pa-shoutout po para bukas. Shoutout din kay Melody Bendoy. Hello po, pa-shoutout po, thank you. Sabi ni Just 13. Shoutout kay Luisa Barona, like and subscribe. At kay Pirdos Vlog. Shoutout din kay Dindo Geronimo. Then shoutout din kay Ma'am Susette Ansal from Caloocan City. Shoutout din kay Candy Serohina Poras. Lodi, ganda talaga ng animation and narration. Subscriber na ever since no medyo bago-bago pa yung channel nyo. Wishing you more success and subscriber. Pa-shoutout na rin po. Hehe. Yun ang sabi ni Mikael Kalika, 2390. Salamat po. Pa-shoutout po, Daniela Paula Tolentino.
Sabi ni LPBT. Shoutout din kay Gears Animation and Animation, Kababalagan, Motivo-TV, Ken Animation, YT. Supportan nyo rin po yung mga YouTube channel nila. Magagaling po yan. Hello po Kuya, love na love ko po story. At pag naglilinis ako, nakikinig po ako palagi. At pag nasa school rin po, pag walang nagtuturo. Maraming salamat kay Trinity Eldeline Lopez. Pa-shoutout po from Bukawi, Bulacan. Proud listener here. Sabi ni Ramses Bizar Imperial. Pa-shoutout Idol Karimlan. Padami na rin yung crush ko na napakaganda. Sabi ni Rosel Capisonda. Shoutout kay Ma'am Ronami at kay Ma'am Jane Cruz sa pagsuporta. Salamat. At ang last ay kanila Giselle Pababay at kay Trisa Toledo. Shoutout sa inyo. Okay, maraming salamat sa mga manonood at mga sumusuporta ng aking mga palabas. Ako po si Mr. M, ang taong nasa likod ng Karimlan Horror Stories. Kita-kita ulit. Maraming salamat!